Ang Chaos Arc ang ika-31 story arc ng serye at ang huling bahagi ng Law of the Ring saga. Dito, itataya ng Grim Reaper na si Mashiba ang kanyang titulo laban sa Owari Dragon na si Sawamura. Inaasahan ang isang madugo at magulong tapatan na puno ng foul at halos hindi na makontrol ng referee. Sa Kamogawa Gym, binabasa ni Aoki at Kimura ang monthly boxing fan magazine tungkol sa naging laban nila at ni Takamura kamakailan. Inis na inis ang dalawa dahil puro si Takamura ang nasa cover at feature story habang sila naman ay nasa maliit na bahagi lang ng pahina. Sinabi ni Ippo na dapat ay mas marami silang coverage dahil kung nagkamali man sila sa laban, siguradong sinigawan na sila ni Coach Kamogawa. Ibig sabihin, talagang matitindi ang nakatunggali nila. Tuwang-tuwa naman ang dalawa sa pampalubag loob ni Ippo. Pagkatapos binasa ni Aoki ang tungkol sa ika-7 JBC Junior Lightweight Title Defense ni Mashiba laban kay Sawamura, kung saan nabanggit ang naging prediction ni Ippo. Pinagtawanan ni Aoki at Kimura si Ippo dahil ang tanging sinabi lang niya sa magazine ay, "Hindi ko alam." Ipinaliwanag ni Ippo na malayo na ang narating ni Mashiba simula noong huling laban nila at hindi niya ito nakikitang matatalo, pero si Sawamura, na nahirapan siyang talunin noon, ay tumaas na ng weight class at mas lumakas pa. Nagtaka naman si Itagaki kung bakit hiniling ni Mashiba na makalaban si Sawamura, kaya nagpasya siyang tanungin ito mismo dahil nakatakda rin naman siyang maging sparring partner nito. Pagkatapos ay pumunta sina Ippo at Kumi sa Hirosue. Doon nabanggit ni Kumi kay Ippo na hindi nito sinabing mananalo si Mashiba sa magazine. Nag-aalala si Kumi dahil simula nang maikasa ang laban, nakakatakot na ang mga sinasabi ni Mashiba tungkol kay Sawamura. Napaisip si Ippo kung bakit gano'n na lang kadesididong habulin ni Mashiba si Sawamura hanggang sa ma-realize niya na hindi pa nakakalimutan ni Mashiba noong sinaktan ni Sawamura si Kumi. Samantala, dumating sina Itagaki at Shinoda sa Toho Gym. Bago mag-sparring, tinanong ni Itagaki si Mashiba kung bakit si Sawamura ang gusto niyang kalabanin. Sumagot si Mashiba na napansin niyang nawawala na ang kanyang bloodlust o bagsik simula nung laban nila ni Kimura dahil naging masyadong palakaibigan ang paligid sa gym at sa kanyang trabaho. Naalala niya ang dalawang pangako sa puntod ng kanyang mga magulang na hindi siya aasa o magtitiwala sa kahit kanino at ang sinumang magtatangkang manakit sa kanyang kapatid ay pagbabayarin niya ng mahal. Sa Pension Yoshio, naglalaro naman sina Takamura at Nekota ng board game na A Boxer's Life. Pagkatapos, kinumusta ni Nekota si Kamogawa at itinanong kung hindi ba masyadong mabigat ang layunin ni Takamura na bigyan ng coach ng maraming championship belts. Nang sumagot si Takamura na napakadali lang nito, biniro siya ni Nekota na para na siyang tunay na anak ng coach na ikinairita naman ni Takamura. Ikinuwento ni Takamura ang mga balita sa boxing, ang tungkol sa kanya, ang pagkakapostpone ng laban ni Ippo at Miyata at ang nalalapit na bakbakan ni Mashiba at Sawamura. Nang tanungin ni Nekota kung sino ang mananalo, naniwala si Takamura na si Sawamura ang magwawagi. Dahil dito nagpasya si Nekota na lumuwas ng Tokyo para panoorin ang laban na ikinainis uli ni Takamura. Balik tayo sa Kamogawa Gym, mga idol. Pinagdidebatihan ni Aoki at Kimura kung sino ang mananalo. Hula ni Kimura, si Mashiba ang lalamang. Nang dumating si Itagaki galing sa 5 araw na sparring kay Mashiba, nagulat sina Aoki, Kimura at Ippo dahil halos wala man lang itong galos sa mukha. Inisip ni Itagaki na masyadong sensible o maingat si Mashiba dahil kitang-kita niya ang mga suntok nito. Pero para kay Ippo, kung si Mashiba ay parang isang demonyo, si Sawamura naman ay ang mismong diablo at naniniwala siya na hindi mananalo si Mashiba kung hindi siya nasa pinakamatindi niyang kondisyon. Isang linggo bago ang tapatan ni Mashiba at Sawamura habang nagtatrabaho sa Makunochi fishing boat, pinag-usapan ni Ippo at Itagaki ang kondisyon ni Mashiba sa mga naging sparring nito. Nabahala si Ippo nang malaman niyang masyadong tensyonado si Mashiba. Malalaki ang bitaw nito ng suntok kaya madali siyang makounter na siyang mismong espesyalidad ni Sawamura. Ikinuwento rin ni Ippo kay Itagaki ang tungkol sa pananakit ni Sawamura kay Kumi kaya naman inutusan ni Itagaki si Ippo na gumawa ng isang Mashiba chant para suportahan ito at manalo. Samantala sa Tyson Steakhouse nagkita sina Sawamura at Kawabe. Konti lang ang kinakain ni Sawamura dahil kailangan niyang magbawas ng timbang or weight management. Inamin ni Sawamura kay Kawabe na malakas si Mashiba.
Naibahagi rin niya na gusto niya ang tanawin sa trabaho niya sa construction. Mula sa matataas na gusali, nakikita niya ang mga tao na parang mga langgam lang na pwede niyang puyatin. Itinulad niya ito sa boxing na kapag mataas ang inaabot mo, maganda ang tanawin sa tuktok. Desidido siyang agawin ang championship belt ni Mashiba at sinabing nagbago na siya matapos ang laban nila ni Ippo. Doon daw niya natutunan na dapat ay ibuhos ang lahat para tuluyang patayin ang kalaban imbes na muntikan lang. Balak niyang kunin ang korona mula sa malamig at patay na mga kamay ni Mashiba. Sa bahay naman pinagbawalan ni Mashiba si Kumi na manood ng laban. Pagdating ng weigh-in sa Korakuen Hall, hindi man lang nagkatinginan ng dalawa. Pero nang banggitin ni Sawamura na ayaw niya sa lugar na iyon dahil doon siya pinasok ni Ippo sa ospital, bumanat si Mashiba. Sabi niya mukhang nagpabaya si Ippo dahil ospital lang ang inabot ni Sawamura, isang bagay na itinuturing niyang kahinaan. Idineklara ni Mashiba na sa sementeryo niya ipadadala ang kalaban. Sumagot naman si Sawamura na ganun din ang balak niya rito. Habang paalis sina Fuji at Mari, napansin nilang hindi man lang nagtama ang paningin ng dalawang boksingero. Ngayon lang sila nakasaksi ng ganon katensyong weigh-in para itong nakakanginig na katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Habang paalis naman ng Pension Yoshio, hinarap ni Nekota at Takamura ang isang matinding snowstorm. Muntik na silang mamatay sa lamig kung hindi lang sila mabilis na nailigtas ni Hachi at ng kanyang mga anak, parang wonder pets pala ang mga alaga ni Nekota. Sa gabi ng laban, nagkita-kita sina Ippo, Aoki, Kimura at Itagaki sa Korakuen Hall. Pinag-practice pa ni Itagaki ang tatlo ng Mashiba chant para suportahan ang kampeon. Sa loob, nakita nila si Kumi na tila gustong umuwi dahil sa kaba pero nakumbinsi siya ni Itagaki na manatili nang pagtabihin sila ng upuan ni Ippo. Bigla namang dumating sina Takamura at Nekota na hingal na hingal. Ikinuwento ni Takamura na muntik na silang mamatay sa snowstorm pagbaba ng bundok. Sa audience area hindi mapakali si Kumi. Sabi niya kay Ippo, may masama siyang nararamdaman at hindi ito tungkol sa kung mananalo o matatalo ang kanyang kuya. Pag-akyat ni Mashiba at Sawamura sa lona, naging napakabigat ng hangin sa titigan pa lang ng dalawa. Nagsimula ang laban sa bakbakan ng estilo. Hitman style kay Mashiba at unorthodox style naman kay Sawamura. Napakataas ng level ng palitan nila. Gumamit si Mashiba ng mga flicker jabs, pero maliksing nakakalusot si Sawamura para makalapit bagamat wala pa ring tumatama ng malinis sa kanila. Gulat ang mga manonood, napansin ni Kimura na sinubukan pa ni Sawamura ang Dragonfish Blow. Siguro pang psychological warfare na rin ni Sawamura. Sa gitna ng ring, nagpaulan si Mashiba ng mga jabs pero yumuko si Sawamura at tumitig ng direkta kay Mashiba para ipakita na hindi siya tinatablan. Sa dulo ng round, nagpakawala si Mashiba ng isang chopping right na sinubukan namang i-counter ni Sawamura pero kapwa daplis lang ang nakuha nila. Sa pagtatapos ng round 2, tabla pa rin ang laban at parang magiging mahaba ang gabi para sa dalawa. Round 3, nagsimula ang maduming laro. Dito na nagsimulang maging personal ang laban. Nang makaiwas si Mashiba sa isang atake, sinampal siya ni Sawamura gamit ang isang backhand. Habang binubosesan ng referee si Sawamura, sinuntok naman siya ni Mashiba sa mukha. Parehong binalaan ng dalawa pero walang pakialam si Mashiba. Wala siyang balak manalo sa puntos. Naging madungis ang bakbakan. Hinaluan na nila ng mga sadyang illegal blows ang kanilang boxing. Nang maipit sa ropes, naramdaman ni Mashiba ang tigas ng kamao ni Sawamura, parang armas. Nagdilim ang paningin ni Mashiba nang maalala niyang ang kamaong ito ang nanakit kay Kumi. Pinatumba niya si Sawamura ng isang right-on-right counter, pero agad ding nakabangon. Dahil sa galit, bumilis ang jabs ni Mashiba pero naging simple ang ritmo nito. Nahuli ni Sawamura ang tiyempo, nakalusot sa depensa at pinatamaan si Mashiba ng isang malakas na kanan at isang tuhod. Bagsak si Mashiba at natapos ang round na lutang pa siya. Sa simula ng round 4, agad na counter at muling natumba si Mashiba. Kahit tila wala sa sarili, bumangon siya at sumugod bago pa man mag-signal ang referee. Muling bumagsak si Mashiba matapos ang isa pang counter. Dahil dismayado si Sawamura na mabilis itong natumba, sinipaan niya ang ulo ni Mashiba habang nasa sahig pa ito. Dahil sa sipa na iyon, nagising ang diwa ni Mashiba sa galit. Kahit pasuray-suray, pilit siyang lumaban habang pinapaulanan siya ni Sawamura ng mga kombinasyon sa katawan at mukha. Nakaligtas lang si Mashiba sa round matapos niyang mag-clinch hanggang sa tumunog ang bell.
Sa round 5, sinubukan uli ni Mashiba na sumugod pero na-counter siya at bumagsak. Sa pagbagsak niya, hinila niya pababa si Sawamura at sinadyang i-headbutt ang kaliwang mata nito. Nakakuha ng penalty si Mashiba pero naging paborito sa kanya dahil pumutok at nagsara ang mata ni Sawamura. Dito na pumasok ang mga flicker jabs and chopping right ni Mashiba hanggang sa mapatumba niya si Sawamura. Sa laki ng bukol sa noo ni Mashiba mula sa headbutt, nagmukha na siyang demonyo na may sungay. Nagpalitan ang dalawa ng mga suntok na puno ng puwersa, bawat isa ay naniniwalang sila ang mas malakas. Sa round 6, tuloy ang tapatan sa gitna ng ring. Mas unang tumatama ang mga suntok ni Mashiba kaya unti-unting nanghihina si Sawamura. Matapos ang isang malakas na uppercut, naipit si Sawamura sa ropes. Dito na lumabas ang tunay na bagsik ni Mashiba. Balak na niyang bitayin si Sawamura dahil sa pagharang nito sa kanyang pangarap at sa pananakit nito kay Kumi. Kahit nakaka-counter pa si Sawamura, hindi na siya tinatantanan ni Mashiba. Matapos ang isang double knockdown kung saan parehong nakabangon ang dalawa, tuluyan nang nawala sa katinuan si Mashiba. Habang nagpapasya ang referee kung itutuloy ang laban, biglang sinugod ni Mashiba si Sawamura. Tinulak niya ang referee sa sahig at pinagbubugbog ang wala ng depensang si Sawamura hanggang sa tumalsik ito palabas ng ring at bumagsak ang ulo sa sahig. Tahimik ang buong arena, bagamat nakatayo si Mashiba, idineklara siyang disqualified. Natalo si Mashiba at si Sawamura ang naging bagong JBC Junior Lightweight Champion. Pero inilabas siya ng venue sa isang stretcher habang ang mga manonood ay tulala sa nasaksihang karahasan. Sa labas ng arena habang nagpapaalam si Ippo kay Kumi, nabanggit ng dalaga na mukhang hinding-hindi na talaga niya magugustuhan ang boxing at umaasa siyang nasa mabuting kalagayan ang nakalaban ng kanyang kuya. Nang dumating sina Takamura, Nekota, Aoki, Kimura at Itagaki, hindi mapigilan ni Aoki at Kimura na magkomento. Para sa kanila, iyon ang pinakapangit na ending para sa pinakapangit na laban at nakapagtataka raw na hindi sila agad na disqualify. Para naman kay Itagaki, halos naging magandang laban na sana ito habang si Nekota naman ay naaliw dahil puno ito ng sorpresa. Banat naman ni Takamura, sinumang nagpunta rito para makakita ng nakapangingilabot na bagay, siguradong busog pag-uwi. Pero para kay Ippo, hindi na kailangang umabot sa ganoon si Mashiba dahil kapag binaliwala na ang rules, bugbugan na lang yon at doon nagiging nakakatakot ang boxing. Napagtanto naman ni Kimura na may bago ng kampiyon sa weight class niya pero aminado siyang ayaw niyang makatunggali si Sawamura. Sa locker room ni Sawamura, dumating ang ambulansya pero inis na inis si Sawamura dahil sawang-sawa na siyang laging naoospital tuwing lalaban sa Korakuen Hall. Matapos suriin ng doktor, sinabing hindi na niya kailangang magpa-admit agad pero kailangan siyang bantayan ni Karil at Kawabe at dapat siyang magpatingin sa isang brain specialist. Dahil malabo pa ang paningin at isip, tinanong ni Sawamura si Karil, "Nanalo ba ako o natalo?" Hindi na kasi niya matandaan ang nangyari. Eksaktong pumasok ang coach ni Mashiba at iniabot kay Karil ang case na naglalaman ng JBC Junior Lightweight Belt. Noong una, ayaw pa itong tanggapin ni Sawamura. Pero nang buksan niya ang case at makita ang gold belt, doon lang rumihistro sa kanya. Kampiyon na siya. Muntik na siyang maiyak at magpasalamat kina Karil at Kawabe pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Tahimik siyang lumabas ng kwarto, yumukod bilang tanda ng paggalang sa tapat ng pinto at tuluyang umalis ng venue nang hindi nagpapaalam. Habang lulan ng kanyang motor patungong Nagoya, punong-puno ng galak si Sawamura, sa wakas makikita na rin niya ang tanawing nakikita ni Ippo. Ngunit sa isang iglap na aksidente ang kanyang motor at tinala siya ng madalian sa ospital. Kalaunan sa Kamogawa Gym, dumating si Fuji at ibinalita kina Ippo at sa iba pa na naaksidente si Sawamura habang pauwi. Sinabihan din si Ippo ni Yagi na tumatawag si Sendo mula sa General Hospital. Doon nalaman ni Ippo na buhay si Sawamura at sinabi naman niya kay Sendo na talagang napakalakas ng dragon ng Owari. Binalak ni Ippo na dalawin si Sawamura pero pinigilan siya ni Sendo. Sabi ni Sendo, mas mabuting alalahanin na lang ni Ippo ang malakas na Sawamura na pilit siyang hinabol at sinubukang lagpasan. Dahil sa tindi ng kanyang mga pinsala, kailangan na niyang mag-retire sa boxing. Yun na ang huling pagkakataon na masisilayan ng mundo ang bangis ng dragon ng Owari. Grabe naman nangyari kay Sawamura mga idol. Kaka-champion lang nagretiro na agad.
Bago tayo magtapos ay shoutout pala sa mga nag-comment last week sa Rusted Blade Arc. Update na rin pala para sa May 20 na sinabi nila na baka magbabalik at mag-release ng new chapter. May nabasa tayo sa ibang site na hindi daw naisama ang Hajime no Sendo para sa this week's issue, kaya posibleng wala pa rin new chapter bukas. Ang tansya nila ay baka sa last week ng Mayo na ituloy ang laban ng Tigre at ng Champion.